po. Magandang umaga guys. Tayo po ay magtuturo about po sa structural po ng paggawa po ng bahay o buildings. Pamagitan po to ay second floor lang po ito, second storage. Ipapakita ko po sa inyo po paano po to gagawin. Panlaban po ito sa malalakas po na lindol na darating. Tungkol po to sa climate change. Kaya po ito ginawa ko. Panlaban po to sa climate change. Tara po, punta po tayo. Puntahan na po natin. Ito po. Yan po ay gawa po yan sa galvanized iron po ang ating foundation po. Ito ating footing. Silalim po ito footing. Ito po galvanized iron. Ginawa ko to para po panlaban po to sa matitinding pagdating po ng mga lindol. Yan po guys. Ito po ang ating ginawa ko po to. Ito po ang ating pinaka foundation. Silalim po to ay footing. Ito po ay number 12 and number yung stirrup niya po ay size po nito is G's. So makikita nyo po, ginawa po natin to galvanized iron po ang ating pinaka pundasyon. Kita po natin ito po, number 4 po yung ano natin, pinaka hollow blocks. Dito naman po number 10, tapos 12, 10. Yan, number 4 lang po yung hollow blocks na ginamit po dito. Yan po. Ikot ko po kayo. Katulad po to. Pinaka foundation po natin. Yan po. Sa ilalim po yan, meron pa po yan. Pinaka puting po. Kaya nilagay ko lang po yan. Medyo mga 2 feet lang po siya mahigit. Kasi po yung pinaka tinest po namin lupa dito. Tingnan ko po yung lupa. Medyo matigas po. Depende po yan sa types po ng soil kasi may soil test po yan. Pero po nakita nyo pong may mga mabato. Depende po yan kung mabato, maraki, masand po ba yan o anong klaseng lupa po yan. Ay ibabase nyo po doon kasi may mga pag-aaral po dyan para po mas matibay pong pagtayo natin ng structural sa ating pundasyon, sa ating pagtatayo po ng bahay or buildings. Yan po, second floor po to guys. Yan. Ito to po. Magwala po sa pader, number 10 po ito. Size po ng ating rebar ay tatinalian po ito ng alambre. Yan po. Ito naman po natin, may alambre po yun. Every 3, tatlong patong po ng hollow blocks din po. 1, 2, 3. Yan po. Kita na po natin yan. Paikot po tayo. Yan po. Gawa lang po yan sa galvanized iron po. GI pipe. 3.5 inches po. Ito naman po natin. Yan po. Yan po. Ito number 8 na po yan. Yung bakal po yan. Magiging pinaka foundation po. Ito po yung stirrup. Po yan. Kita naman po natin yan. Oh. Pinaka foundation niya po is GI pipe number 3.5 inches po. Kita po natin para po mas matibay syempre po ang structural natin. GI pinaka foundation po natin GI pipe ay 6 po. Magbula dito sa harap 1 2 3 4 5 3 6. Hanggang doon po yan. Papalo po lahat ng shampoo yan. Po. 7 8 9. Ito po ay tubular. Yan, tubular po yan. Po. 2x4. Sa taas na po is 2x3.
Doon po sa pinakaano natin, bubong po natin, sa ceiling po natin. 2x2 na po yan ang ginamit. Kaya po yung ginamit din po natin dito, yan ay dito po sa mga ating bolts ay types po yan talaga ng pang precast po yan. Katulad po ng precast sa mga buildings po na matataas. Ginagamit po yan para sa mga puro bolts lang po yun. Tinatawag natin precast o kaya sa ginagamit po sa building na wide flange po. Yan. 2x3. Yung po sa taas ay puro 2x2 na po yan. Kaya po nakakatipid po yung pag ganyan pong gagawin po nating klase po ng ating bubong. Sa taas naman po yung types po ng roof natin ay ginamit po dyan ay long span po. Ganyan lang po. Bibilin po natin nakasize na po yan. Bago po ilalagay po sa taas, nakasize na po yan. Siyempre po, pag tayo nagplano na po tayo ng design natin, automatic po, may size na po yun. Kung paano pong haba natin, yun na po yung magiging size natin sa design po natin. Kung ano po yung haba niya. Kaya planado po dapat ang ating structural magmula sa bubong, roof plan, magmula po sa ating structural. Yan po yan. Kita po natin, bakit po natin ginawa ito, experiment na to. Ito po yung experiment sa ating structural. Kasi po, para po panlaban po ito sa malakas po na lindol. Kahit ano po lakas na lindol, kaya niya pong ano nito. Hindi po ito basta-basta masisira. Ito po yan. Tulad po yan. Ang ano po natin, sa hangin po malakas, ang tawag po natin is wind load. Pag sa mga magbubuhat po ng sa foundation po natin, pati sa I-beam po natin, tawag po natin doon ay live load. Sino pong magbubuhat? Yung sa bubong po ay tinatawag natin dead load. Kahit sa mga pader po natin, lahat po ay dead load. Binubuhat po yung dead load na yan sa mga pader po natin, sa bubong po natin, rafter natin, trusses natin, ay bubuhat po yan ay live load. Yung mga po natin dito, pinaka I-beam natin at dito sa ating foundations. Yun po yung gamit po ng structural para po matibay. Kita po natin. Yan lang po mga kababayan. Simple lang po. Tapos sa pinaka-ceiling po natin, ang gagawin po natin sa ceiling ay ginagamit po sa mga pwede na po yung pinaka-hollow blocks, pinaka-ano po yung pinaka-ano na po yun. Hardiplex or cement board, pwede na po yun. At papatungan din po natin ng mga tubular dito po. Tubular para pagpapatungan po ng cement board or hardiplex. Plywood din po sa construction po ng mga kapal. Pwede pong gamitin din po to pang po natin sa ating second floor po. Pwede po natin gamitin yan. Ganun lang po mga kababayan. At ito po natin ay ginagawa po natin, nilagay po natin to ay insulation foam po. Yan, para po hindi po mainit. Ganun lang po kahit sa pinakapader po natin sa second floor, pwede po natin gamitin cement board or hardiplex. At masilyahan lang po natin, okay na po yan. Para po pag malakas pong lindol, maglalaro lang po yan, hindi po siya mabigat. Kasi pag mabigat po, sa lakas na po ng lindol dahil sa climate change po, nagbabago na po lakas ng lindol. Kaya malaki po maitutulong po nito mga kabayan. Pag ito po ginawa natin, ito po experiment natin para po panlaban po sa malalakas po na lindol. Yan lang po. Sana po mga kababayan ay malaki pong maitutulong ko po sa inyo dahil po sa pagbabago po ng ating climate change, paglakas po ng lindol. Kasi po kahit po itong simento pa nagkaroon po ito ng mga pader po natin ng crack sa lakas po ng lindol, sa mga tubig, sa pagbaha po, kaya po itong maggiba. Kita nyo naman po, sa nangyari sa ating, kaya pong maggiba yan. Pero po pag tayo po yung magaan ng ating pagtayo po ng ating bahay, o kahit po pumalo pa tayong third floor, hanggang fifth floor, it depends po yun sa ating paggawa ng structural. Kaya po natin gawin po ito ng experiment. Ito po'y magiging matibay palaban po sa lindol. Sana po mga kabayan ay may natutunan po kayo. Pwede po natin gawin to. Kasi pag mabigat po lalo, pag malakas po lindol, pag kunting crack lang po ng simento, kaya po yan masira. Kaya po yan magiba. Kaya sabi ko, ito mga kababayan, na magagawa po natin ng paraan paano po magiging safety rin po tayo.
Kasi po, sabihin natin matibay po yung mga structural, yung mga pader po na yan, sa mga halo na yan. Pero po nakikita niyo po yung nangyayari sa paligid, kaya nasisira pa rin po. Kaya ginawa po natin to para po safety. Kung ano man sa taas, magaan po, maglalaro lang po yun sa lindol. Kaya sana po, paano po yung meron po kung naibigay sa inyo na bahagi po na may natutunan po kayo. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Salamat po, guys.